Okay, so good day everyone, no? Ang gagawin natin ngayon is yung sinasabi kong magiging next PT nyo, next performance task. Yun yung patch cord, no? Na ginagamit to link dalawang PC or to link PC to switch or PC to hub, no? So ganyan, ginagamit yung patch cord para magkaroon ng network connection even without or with internet. Okay? So meron tayong mga ilang tools dito na gagamitin, no? Una, dalawang RJ45. Yan, no, 8 pins. Yan. So we also have the wire stripper, no? Alam niyo na muna yung mga tools na to, mga hand tools na to, no? Wire stripper. Yan. Then we also have this time yung gamit natin ay UTP cable or yung tinatawag na unshielded twisted pair. In this case, Cat 5E yung gagamitin natin, category 5E. Later on, i-discuss natin ano ba yung ibig sabihin ng category 5E, no? And then we also have the crimper, ito, no? Papakita ko din sa inyo kung paano ginagamit itong crimper. Yan. And then, pag natapos na natin yan, we are going to use the cable tester, no? Para malaman natin kung successful ba yung ginawa nating patch cord. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano tinetest yung isang patch cord, no? Now, in this case, actually marami kasing color combination yung patch cord, no? In this case, ang gagawin lang natin is yung straight through cable na patch cord. Okay. So ito ang una natin gagawin. Kunin natin to ating UTP cable. Magbabalat tayo ng about an inch, no? Ayan, susuot natin dyan, ano? Pwede yan sa pang-una lang ilalagay. Kaya lang kasi medyo mahina na itong ating pambalat o yung wire stripper natin. Doon ko na nilagay sa pangalawang curve, no? Para mas maganda. So pag nakaipit na, iikot lang natin to. Dapat straight lang, ano? And then pull. Ayan, so nabalatan na natin. Okay, so we're going to do the same dito sa other end. Pero ito muna tayo. Once na nabalatan natin, makikita nyo kung bakit siya tinawag na twisted pair, no? Kasi paris-paris yan, naka-twist. Ayan, ayan, no? White brown saka brown. Ito yung white green saka green, white orange saka orange, white blue saka blue, solid blue, no? Pag sinabi nating white orange, ibig sabihin dalawa yung kulay ng isang wire. Meron siyang white na stripe saka orange na stripe. Pag sinabi naman natin orange or solid orange, purely orange yung kulay ng wire na to. Okay, so ganun din dito, white blue blue, white brown brown, and white green green. Okay, so pag inopen mo yan, ayan, naka-twist mo ng ganyan yan, no? So unang gagawin natin, babalatan, and then pag nabalatan na natin, ipaghihiwa-hiwalayin natin yung bawat pair na naka-twist. Ito, meron siyang thread dito, no? Protection kasi to, no? Pwede na natin putulin to, no? Para mas madali nating magagawa. Yeah, yan, putol na. Okay. Now, may color combination ang isang straight through cable, no? Ang straight through na patch cord. Ganito pagkakasunod-sunod, ha? Sige, gawin muna natin. Paghiwa-hiwalayin muna natin itong mga naka-twist to. Yan, so magiging 8 yan. Hiwa-hiwalay muna natin. Okay? Ganon din dito sa white brown and solid brown. Ganon din dito sa white green and solid green. Ayan. So hiwa-hiwalay na siya. Ayan. And then straight na natin yan. O, hilahin lang natin para dumiretso yung mga wires sa loob. Ayan. Okay. So just like what I have said, no, merong color combination yung paggawa ng straight through cable. Hindi lang basta isasalpak mo yan sa RJ45. Hindi ganon, no? So ang gagawin natin, ito yung pagkakasunod-sunod. From the left, white orange, solid orange. Ayan. And then white green, and then solid blue, and then white blue, tapos susunod solid green, and then white brown, and then solid brown. Ayan. So ganyan yung pagkakasunod-sunod ng ating color combination, ano? White orange, solid orange,
white green, solid blue, white blue, solid green, white brown, and then solid brown. Focus natin. Ayan. Ganyan siya. Okay. Next. Kukunin natin yung ating RJ45. Baba muna natin to. Kunin natin yung ating RJ45. Yung ating RJ45, maraming sides yan. Ayan. Meron dito, 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 sa ibabaw, saka sa ilalim. Ito, yung pin. Ito yung naglalak doon sa kung saan natin siya i-insert na port, no? Okay. Pagka maglalagay ka ng wire ng ating UTP cable, yung mga wires na to, pag ilalagay natin, dapat, focus natin, dapat itong mga copper pins dapat sa iyo nakaharap. Ayan, nakaharap sa yung paganyan. Hindi patalikod na ganyan. Dapat paganyan. Kasi meron yang 8 pins. Ayan, yung kulay copper na yan, yung kulay ginto na yan, ano? Kasi diyan tayo bibilang. Dito yung white orange sa unang pin, katapat niya. Susunod, white orange orange. Susunod, white green blue, white blue green, white brown brown. So dito tayo bibilang from the left. Kasi pag nakaganyan yan, mababaligtad tayo. Okay, magkakamali. So, dapat pa ganito pag nag-insert tayo ng wire. Okay. Now, tingnan natin. Tingnan ulit natin. I-iris ulit natin. Medyo nagulo, no? White, orange, orange. White, green, blue. White, blue, green. White, brown, brown. Ayan. Dapat flatten yan. Naka-flat. Ayan, pag ganyan yung pag-i-insert natin. Ayan. Hindi bukol-bukol, no? Ayan. Tapos, pag ganyan yung paglalagay. Dito sa ilalim. Diba? Pag ganyan siya. Ayan. Yan, nakaharap sa'yo. Tapos sa ilalim may butas. Diyan natin ni-insert ito. Okay. Kaya lang, titingnan natin, meron siyang gray na insulator dito. Insulation. Yung nakaprotekta dito sa ating mga wire sa loob. Dapat itong gray na to, na wire, o minsan blue yan, kasi minsan may blue din na UTP cable. Basta yung insulation na yan, dapat papasok din dito sa loob ng RJ45 hanggang dito. Yan, pag sinukat mo, dapat hanggang dyan ang pasok. Makikita mo, sobra yung wire. Kaya kailangan natin putulin yung wire at exactly dito sa kapantay ng ibabaw ng ating RJ45. So, ganyan. Okay? Tingnan natin. Dapat ganyan, no? Tapos, ang putol ng wire dito. Yan. So, ganyan. Kasi pag sinukat mo yan, dapat sakto yan. Yan, dito ang putol ng wire. Okay, flatten natin and then puputulin natin. Dapat diretso pagkakaputol, ha? Dapat diretso pagkakaputol. Ayan, putol na siya. So, pag sinukat mo yan, sakto yan. Nakapasok yung gray, tapos sakto yung ibabaw ng ating pins dito sa ibabaw. Okay, so again, arrange natin. Nagulo no? Pero dapat bago natin putulin yan, naka-arrange na yan. White, orange, orange. White, green, blue. Yan. White, blue. Solid green. And then white, brown. Solid brown. Yan. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Okay. So, ayan. Flatten uli natin. Pag ganyan, dapat flat. Okay. Kunin natin yung RJ45. Insert natin pag ganito. Ayan. Makita mo, sa loob, papasok yan. Ayan. Tulak. Dapat, pag na-push mo na siya, pwede mo siyang silipin dito sa gilid. Makikita mo dyan yan kung umabot ba yung wire na yon sa dulo. Dapat aabot yan, no? So, pagka hindi, kailangan pa natin itulak hanggang umabot sa pinakadulo na to. Ayan, so abot na siya, tingnan nyo. Ayan, yung wire na white-orange, ayan, sagad siya sa dito sa tutok, dyan, sagad. Okay, tapos, titingnan mo, yung gray na insulation, pasok din sa loob ng ating RJ45. Once okay na, kukunin natin yung ating crimping tool. Ayan, tingnan nyo, may dalawang side to eh. May iba-ibang sizes din ng jaw. Jaw yung tawag dyan, no? Sa mga butas na yan. So, itong RJ45, syempre, may nakasulat dyan, 8 pins. Doon tayo maglalagay ng RJ45. Pero, hindi sa side na to, ha? Hindi dito sa side na mayroong stainless plate. Dito, tayo mag-i-insert sa likod. Okay? Kasi kung titingnan mo, parang may ngipin yan. Yung mga ngipin na yan, yaan yung magtutulak sa 8 pins na to
Ayan, para pag kinrip natin, tutusukin ng 8 pins na to sa loob yung ating mga wire na nandito. Ayan, so malinaw ha. Lagay natin. Okay, sagad. Focus natin. Pag piniga ko to, ayan o, tumataas baba kasi yan o. Pag piniga ko to, ayun, didiinan ko ha, para matibay. Okay. So tingnan natin dito ang kabilang side. Ayan. Ay, sorry. Ayan, makita mo meron din tumutulak dito sa kabilang side. Ayan, oh, ito. Pagka pinipiga ko siya, kasi dito, ayan, baba ko muna yung RJ45 natin. Ito yung hindi gamit. Ito, sisirain niya yan. Ito, didiinan niya to ng crimping tool para umipit dito sa para ipitin niya itong insulation para hindi agad matatanggal yung ating RJ45 sa pagkakakabit dito sa ating cable. Yan. So, piniga ko na. Okay na. Then, release na natin. Tulak natin. Pagka hindi mahila, minsan itulak natin dito sa ibabaw na to. Saan ba? Push. Yan. Tanggal na. Oop. Ayan. So, ayan na. Maganda. Maganda pagkaka-crimp. So, pagka babasahin mo siya, pag ganito. White, orange. Ayun, makikita mo naman eh. Kung lalo na kung malino yung mata nyo. Tapos, ayan. Okay. We are going to do the exact procedure dito sa other end. Exact color combination nga din yung gagawin natin since straight through cable yung ating gagawin na patch cord. Okay. Okay. Now, hindi ko na pinakita yung procedure kung paano ginawa yung kabilang side, no? Pero, yun naman yung procedure na gagawin natin, na ginawa natin nung una. Parehas lang sila sa magkabilang sides. Ang gagawin natin ngayon, ay itetest natin ito kung gumagana yung ating patch cord. Okay. So, paano natin gagawin yon? Gagamit tayo ng, tabi muna natin to, cable tester. No, ito. Yan. So, ito ay detachable. No? Napaghihiwalayan. No? Tatanggal yan. Okay? So, ito, pwedeng gamitin kung dalawa kayo magtetest. Halimbawa, mahaba yung cable, nasa isang building, yung isang dulo ng cable, tapos nandito sa isang building, yung isang another end ng cable. So, pwede niyang dalhin to doon. Dadalhin ko itong isa dito naman sa kabila, dito sa building na to. Tapos, magtatawagan na kami o magme-message kami, umilaw ba yung mga number na to? Ano ba yung sinasabi kong umilaw? Ganito yan. Once na natapos na natin yung ating patch cord, para matest natin kung gagana, i-insert natin dito. So, may mga sizes yan. Ito, 6 pins to. Dito tayo sa 8 pins. Since 8 pins naman talaga yung RJ45 natin. Lagay natin to sa isang side. Okay. Next, ito naman dito sa other end. Okay. Papaliwanag ko. Meron yung numbers, no? 1 to 8, magkabilang side, 1 to 8, no? Yung G, wag nyo na munang pansinin yan. Doon tayo sa 1 to 8, since 8 pins lang yung ating itetest. 8 wire lang kasi yung nasa loob nito, no? Okay. Pagka in-on ko ito, sinwitch ko ito, tinurn on ko, dapat iilaw yan from 1 to 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganon din dito sa other end. Ibig sabihin, pag umilaw yan hanggang 8, buo yung connection natin na ginawa. Ngayon, kung merong i-skip na ilaw sa mga to, other end, sa parehong side, ibig sabihin, hindi gagana yung ating patch cord. No? Ibig sabihin, nagsayang tayo ng RJ45. Kasi ang RJ45, once na kinrimp natin, hindi na siya pwedeng gamitin uli. Sira na yan. Dinideform niya yan, di ba, sa definition. I-deform niya yung isang material para magkaroon ng strong connection. Now, try natin ha. Titigan natin. Dapat 1 to 8 iilaw dito. Ganon din dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yun, ang bilis. Oh. Okay, ibig sabihin, kung titingnan nyo, tuloy-tuloy 1 to 8. Gumagana yung ilaw. Ibig sabihin, buo or successful yung connection na ginawa natin dito sa ating patch cord. Okay, off ko na. Ayan, so ganyan lang kasimple yung paggawa ng ating
patch cord, no? Sana ay may natutunan kayo at yan ang gagawin nating second performance task nyo. Ginagawa natin to para magkaroon tayo ng knowledge o kayo ng knowledge how to make a patch cord at kung paano siya gumagana. At the same time, related siya sa ating lesson about sa paggamit or safety sa paggamit or usage ng ating mga hand tools. So, ganun lang. Thank you.